Mark chapter 4, verse 30 hanggang 34. Tinanong sila ni Jesus, saan pwedeng ikumpara ang kaharian ng Diyos? Anong parable ang pwedeng gamitin para i-explain ito? Para itong isang mustard seed. Ito ang pinakamaliit na seed sa buong mundo. Pero pag tinanim ito at tumubo, pinakamalaki ito sa lahat ng tanim. Malalaki at mahahaba ang mga sanga nito kaya nagpupugad ang mga ibon sa lilim nito. Ganito ang mga parables na ginagamit ni Jesus. Nagturo siya sa mga tao sa abot ng maiintindihan nila. Wala siyang tinuro na hindi ginamitan ng parables. Pero kung sila na lang ng mga disciples niya, ine-explain niya sa kanila ang ibig sabihin ng lahat. Alright, so ganito si Jesus magturo through parables, and sinabi niya kung ano yung dahilan kasi nga yung secret na-reveal na sa kanila, which is siya, si Jesus Christ mismo. Siya yung sikreto na matagal nang hinihintay ng buong Israelita. And for those who are following Him like constantly, kahit na tapos na yung ministry time niya, nakasunod pa rin sa kanya, like yung 12 disciples niya tsaka yung ibang followers, ini-explain niya sa kanila kung ano yung ibig sabihin ng mga parables. Pero for those who are just following Him just for what they need, yung sabi ko nga, fan club, parang fan club sila na they don't want to get into the personal level na relasyon with Jesus. They live after the ministry time, nakuha na nila yung healing na kailangan nila, nakuha na nila yung miracle na kailangan nila. So they live and go back to their regular lives. But those who are following Him, like talagang iniwan yung buhay, talagang dinedicate yung buhay to follow Him, doon niya ini-explain yung mga parables. And dito sinabi niya na para siyang mustard seed, pinakamaliit siya na buto sa lahat, pero pag tinanim mo, nagiging puno. Yung mustard po na ito, tinutukoy hindi yung mustasa na parang pecha. Yung mustasa po or mustard na tinutukoy dito, ito yung kung saan nakukuha yung mustard sauce. Yung dilaw, sino mahilig ng ano dyan? Whopper Jr., no? Burger King, ba? Kaya naman. So, yung kulay dilaw dun sa mga pag corn dog, di ba may ketchup tas may yellow pa. Mustard yun. Tapos sa Whopper Jr., sa Quarter Pounder, that what makes it masarap. Pero pag kinain mo yung mustard by itself, ang pangit ng lasa niya. Pero pag sabayan mo ng mayonnaise at saka ng karne, masarap siya. So, nakita natin Jesus taught using parables. And kasi nga ayaw niyang malaman ng lahat agad na siya yung Messiah kasi people would wrongly put Him on the throne na hindi niya gusto. Hindi kasi si Jesus after dun sa trono, kung ano yung pinag-alalabanan ng mga trono ng mundo, like the Game of Thrones, the House of Dragons. Makikita mo dun kung paano maglaban-laban para sa power, para sa trono dito sa lupa. But Jesus is not after that. He is after the throne of your heart, sa puso natin. And the process para maging siya yung hari dun sa puso mo, it's a process. For some, it's a one-day process. Like, automatic, lahat ng vision nawala na talaga, lahat ng issues gumaling. Tapos si Jesus na talaga yung susunod sa buhay nila. But for me, and for a lot of people I know, it's a long-term process. Like, I've been Christian, I've been following Jesus on a personal level since I was 15 years old or 14 years old. Pero nasa church na ako mula pa lang nung bata pa lang ako. Pero nung nag-decide ako na sundin siya talaga, like on a personal level, parang 14 years old ako na, third year college or second year high school pala. Anong college? Third year high school. And ang hirap kasi, di ba nga, elefante, panty mo, naiwan mo. Basta, lapitin kami ng bully. Tapos, dahil din sa violence na training na meron kami, violent training meron kami sa kuya namin. Basta gulo talaga kami before. Tapos nung naging Christian na ako, scholar ako nun ng boss ni Papa. Maranatha Christian Academy.
may ano doon, may magtropa doon eh, si Andrew James Palad. Shout out. Tsaka si Russell Faggio. Ano sila, C80 officers. Tapos talagang inaangasan talaga ako. Yung, alam mo yung, if I'm the guy who I was, I could have like, tinubuhan ko na yun sa gilid eh. Pero, dahil nga natutunan ko na yung, or hindi naman natutunan, pinag-aaralan ko na nun yung patience, pinag-aaralan ko na nun how to humble down, wag mayabang, wag maangas. Kinuwelyohan na ako nun eh, sa may hagdan, naalala ko yun eh. Pero hindi ko siya papalagan. Tapos nagpipray ako on my mind. Jesus, please lang, pigilan mo ako, pigilan mo ako. Gusto ko ng i-headbuttin sa ilong. Yung pa naman yung favorite kong move eh. Yung headbutt dito sa ilong. Para basag agad. Pero, Lord, di ba sumunod na ako sa'yo? Sa utak ko ganun eh. Pero habang kinikwelyohan ako, parang gusto ko na talagang tirahin. Kasi, feeling niya talagang lakas niya eh. Pero alam ko namang wala siya eh. Kasi, ampaw lang talaga siya. Kasi, laki siya sa yaman eh. Rich kid siya eh. Laki ako sa lansangan. Diyos ko po. Ampaw lang yung yabang ng mga laki laki sa spoiled brat. Kaya lang naging mangas kasi, na-spoiled. Bro, kapag titirahin mo yung mga laki sa kalsada talaga, na walang makain, walang tubig, kuryente, lubog sa utang, wala ka sa level nun, men. Pero to fast forward the story, si Andrew James Palad naging Christian siya, parang ganun eh. Like nagkasabay kami sa jeep, tapos Christian na daw siya. Sobrang Lord, answer prayer. Kasi habang binubuli nila ako, I'm praying for them na, Lord, sana makilala ka nila, sana ganun yung ano ko nung struggle ko nung that time. Tapos may mga tropa ko nun, si James Tayag, tinuruan ko siya mag-gitara. Pero ngayon, sobrang galing niya ng gitarista. Tapos, gitarista na siya ng Favorite Church. Kami nun, grabe kami nun. Pares na kaming Christian nun, pero struggling kami sa pornography, and uso nun yung hentai eh. It's a long process for us to really make Jesus the King of our lives. But at least the trajectory, at least yun yung direction na pinupuntahan namin. Hindi siya madali. Hindi siya madali. And hanggang sa ngayon niya, hanggang pagtanda na may asawa na kami, may mga pamilya na kami. It's a process of daily surrender, daily choosing God over sin, daily choosing God over self, dying to self daily. Ganun pa rin. And that's what Jesus is looking for, a throne in your heart. Ang tanong, would you let Him be your King? Gagawin mo ba siyang hari sa buhay mo? Oh, let me help you count the cost. Siya, kita niya lahat ng perspective. Worth it? Worth it. Kasi tayo, di natin kaya makita yung batok natin. Pero siya, alam niya lahat. Kung siya yung hari, siya yung masusunod, I think you'd be in a better place. Eh kapag ikaw yung boss sa buhay mo, bahala ka. Pero yun lang, para maikli lang, yun lang muna for the day. God bless everyone.